Praise the Lord! Welcome back again dito po sa ating programa sa Gospel Force. Sa muli, tayo po ay nagbabalik dito upang talakayin for our final episode po mga kapatid ng ating usapin patungkol po sa John 1:1. So this is part 4 ng ating usapin patungkol po sa John 1:1 or the Logos po mga kapatid, na kung saan ay bibigyan po nating linaw yung patungkol po doon sa pinag-usapan natin from part 1, part 2, and part 3. So sa mga hindi pa po nakapanood sa ating video from part 1, part 2, and part 3, ilalagay ko po yung link dyan sa comment or dyan sa description below po mga kapatid. Pwede nyo pong i-click at balikan para po lubos po ninyong maunawaan at maintindihan or makarelate po kayo sa ating pag-uusapan in this video po mga kapatid. So sa walang pagtatagal, tayo po ay magsisimula, okay, dito po sa usaping John 1:1. Alright? Paano ba natin maintindihan ng lubusan itong John 1:1? Okay? Una mga kapatid, number 1, kailangan mong maintindihan na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Pangalawa, yung nag-iisang Diyos natin, siya po ay ating tagapagligtas. Maliban sa Kanya, wala na pong ibang tagapagligtas kundi yung nag-iisang Diyos. Okay? Na tinawag natin na Ama, mga kapatid. Praise the Lord. Ngayon, pangatlo, kailangan nating alamin sino ba itong nag-iisang Diyos sa Biblia, ano ang Kanyang pangalan. Okay? Pag maintindihan po natin yan mga kapatid, pag magbasa po tayo ng John chapter 1, verse 1 hanggang 14 mga kapatid, I think mas madali po nating maintindihan. Una, meron lamang tayong nag-iisang Diyos. Deuteronomy chapter 6 verse 4, sabi doon mga kapatid, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Nasusulat din naman yan sa New Testament na sinabi din ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, this is the first commandments. Mark chapter 12 verse 29, sabi doon, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Okay? So Malaki chapter 2 verse 10, sinabi doon mga kapatid, "Have we not all one Father?" Di ba mayroon tamang tayong nag-iisang Ama, nag-iisang Diyos, lumikha sa atin, lumalang sa atin? Have we not all one Father? One God created us? So doon sa talatang iyon mga kapatid, makikita natin doon yung nag-iisang Diyos, siya pala yung creator natin mga kapatid. Praise the Lord. Siya yung ating manlalalang or manlilikha po mga kapatid. Praise the Lord. At siya din yung Ama natin. Ngayon, sa mga ibang talata, mababasa natin sa New Testament, 1 Corinthians chapter 8 verse 4, na sabi doon, mayroon lamang nag-iisang Diyos. Sabi niya doon mga kapatid, there is none other God but one. Kung ipuproceed po natin ang basa hanggang verse 6 po mga kapatid at kaibigan, ang sinabi po ay ganito, sabi niya dito, "But to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, and one, Lord Jesus Christ, by whom are all things, we by Him." Meron lamang nag-iisang Diyos, which is yung Ama natin lahat, at tayo'y nasa Kanya. Mark chapter 12 verse 32 mga kapatid, ganito po ang sinasabi, "For there is one God and there is none other but He." Okay, mayroon lamang nag-iisang Diyos. Romans chapter 3 verse 30 mga kapatid, sabi dito, "Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and the uncircumcision through faith." Okay? Ephesians chapter 4 verse 6 mga kapatid, sabi dito, "One God and Father of all who is above all." James chapter 2 verse 19 mga kapatid, sabi dito, "Ikaw ay nanampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa." So, kung titingnan po natin ang Biblia mga kapatid, mayroon lamang nag-iisang Diyos. I think ang lahat po dito ay magkakasundo sa katuruang mayroon lamang nag-iisang Diyos. Okay? Sa mga ibang bagay patungkol sa nag-iisang Diyos, kasi yung iba, naniniwala sila ng nag-iisang Diyos, pero maraming being, maraming identity, maraming tinatawag na manifestation, maraming persona. So yan po ay tatalakayin natin sa mga susunod natin na video. Pero for now, magpo-focus po tayo mga kapatid sa usapin ng patungkol po sa John 1:1. Ngayon, since mayroon lamang nag-iisang Diyos, yung nag-iisang Diyos po natin, siya din po yung nag-iisang ating maging tagapagligtas or tagapagligtas. Dito po sa Isaiah chapter 43 verse 3 po mga kapatid, sabi dito, "For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior." Sabi dito mga kapatid, "Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo." Kung ituloy natin ang basa hanggang verse 11, sabi niya, "I, even I, the Lord." Hindi niya sinabing we. So I, yung nag-iisang Diyos na nagsasalita, ito mga kapatid, sabi niya, "Ako sa makatwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin," sabi niya mga kapatid, "at liban sa akin, wala nang ibang tagapagligtas." Okay? So, kung mayroon po mang ibang tagapagligtas, abay, lalabas mga kapatid na hindi tama itong pagkasulat ng Isaiah chapter 43 verse 11. So,
Ngayon, dapat natin maintindihan, meron lamang isang Diyos at isang tagapagligtas. Yung nag-iisang Diyos natin, siya po ang nag-iisang tagapagligtas. Kaya nga po mga kapatid, sa mga ibang talata po ng Biblia, may mga nakasulat po sa Book of Isaiah, sabi niya, I will come to you to save you. Ngayon, babasahin po natin yung ibang talata, Isaiah chapter 49, sabi niya dito mga kapatid, verse 26. Okay? And all flesh shall know that I, the Lord, am thy Savior, thy Redeemer. So, malalaman ng lahat, ng laman, ng tao, na ako ang Diyos, ako yung tagapagligtas at manunubos. Okay, Isaiah chapter 60, mga kapatid, verse 16, sabi dito, praise the Lord, and shalt know that I, the Lord, am thy Savior and thy Redeemer, thy mighty one of Jacob. So, malinaw mga kapatid, yun pong nag-iisang Diyos natin, siya po ang ating nag-iisang tagapagligtas. Pag sinabi natin na isa, hindi po dalawa, hindi po yan tatlo, lilinawin na po natin mga kapatid kasi marami pong nagtuturo. Pag sinabi mong isa, yan ay dalawa daw ang ibig sabihin, tatlo daw ang ibig sabihin. So yan po ay, ewan ko mga kapatid kung saan po nila yan nakukuha. Pero pag sinabi nating isa mga kapatid, yan po talaga ay isa. Okay? Praise the Lord. So ngayon, yung nag-iisang Diyos natin na tagapagligtas, okay? Siya din yung tagapagligtas natin. Sino ito mga kapatid? In the New Testament, na-reveal ito mga kapatid kung sino itong nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas. Basahin po natin mga kapatid ang ikalawang Pedro 1:11. Sabi niya ito, sapagkat sa gayon ay ipinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas. Na sabi niya mga kapatid, mayroon tayong Panginoon at tagapagligtas. Sino ito? Sabi ito mga kapatid, na si Hesus Kristo. So yun palang nag-iisang Diyos. Madali lang naman mga kapatid. Unawain, yung nag-iisang Diyos na isang tagapagligtas, sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 11, yan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, kung iisipin mo sa iyong interpretation na si Jesus ay hindi siya yung nag-iisang Diyos sa lumang tipan, lalabas mga kapatid na mayroon kang tagapagligtas na si Jesus at mayroon pang ibang tagapagligtas na nag-iisang Diyos sa lumang tipan. Ngayon, kung titingnan natin mga kapatid, hindi na aakma doon yung binasa natin sa Isaiah chapter 43 verse 11 na sabi ng Diyos, maliban sa akin, besides me, there is no Savior. Maliban sa akin, wala nang ibang tagapagligtas. E paano kung hindi pala siya si Jesus Christ, ilalabas si Jesus Christ ay ibang tagapagligtas mga kapatid. Kasi yung nagsasalita sa Isaiah chapter 43 verse 11, yun nag-iisang Diyos natin. Ngayon, babasahin po natin ang ibang talata ng Titus chapter 3 mga kapatid. Ayan, verse 5. Sabi ito mga kapatid, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, save us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sa verse 6 mga kapatid, sabi niya, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Sino ang sinasabi itong Savior mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Next verse mga kapatid, Titus chapter 2, verse 13. Sabi niya, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior. Sabi niya mga kapatid, okay? Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Siya daw ay ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Siya yung hinihintay natin mga kapatid. Looking for that blessed hope. Yun po ang hope natin mga kapatid. Sino ito? Our great God and our Savior, Jesus Christ. Malinaw, yung nag-iisang Diyos natin mga kapatid, siya po yung nag-iisang tagapagligtas natin. Ang pangalan niya ay walang iba kundi ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Malinaw. So, kung maintindihan po natin yan mga kapatid at kaibigan, madali po nating maunawaan ang sinasabi po ng John 1:1. Okay? Ngayon, mayroon pong mga iba't ibang interpretation about John 1:1. Sinasabi ng kadalasan, kung mapanood nyo po ang ating part 1, kadalasan doon, sila po ay naniniwala na mayroon pong dalawang identity or katauhan. Mayroon pong dalawang being mga kapatid. Or yung iba, dalawang persona. So ginawa po nila itong dalawa kasi nga, the Word, Diyos yung Word, tapos yung kasama pa niya isa ng Diyos, ay ginawa nilang dalawa. So ngayon mga kapatid, sa mga naniniwala po na ito ay dalawang persona. Okay? Sabi doon, the Word was with God. Sabi nila, dalawang person daw yan. Pero never in the Bible na mababasa mo, the Word was with person. Eh kung gagawin mo yung dalawa, kung yan ang nakasulat, the Word was with person, abay two person yan. Pero sinabi kasi doon mga kapatid, the Word was with God. Kung gagawin mo yung dalawa, ang paniniwala mo ay lalabas maging dalawang Diyos. Okay, ngayon, kung titingnan po natin,
natalakay po natin yan sa episode chapter 2 natin mga kapatid, praise the Lord, yung patungkol sa Rema at saka Logos. Okay? Dito po ay hindi po ito literal na salita na masasabi natin na gaya sa atin na nagsasalita, kundi ito po ay Logos, kaya nga verbo sa Latin mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa kaisipan or plano. Okay? So ngayon mga kapatid, titingnan muna natin yung Griego nito mga kapatid. Sabi ko sa ating last video, natatalakay natin for the next video. So ito na nga yun mga kapatid. So dito, kung iintindihin natin, babalikan ko lang konti, sa simula nandoon na yung Logos. Ano yung Logos? Plano ng Diyos. Plano. Sa simula nandoon na yung plano, at ang plano pumapatungkol sa kanyang sarili. NRK en hologos, tapos sa second clause, sabi doon mga kapatid, kai hologos en prostonteon. Okay? Titingnan natin mga kapatid, ano ba itong prostonteon? Okay? Logos en prostonteon. Pag sinabi mong Logos, ito ay plano, en prostonteon, ito ay ibig sabihin pertaining to. Mababasa natin yan, Hebrews chapter 2 verse 17, Hebrews chapter 5 verse 1 mga kapatid, na pag sinabi mong prostonteon, pertaining to God. Okay? So planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Okay? Ngayon, kaya nga prostonteon. Bakit hindi aakma dito mga kapatid yung ibang katuruan na naniniwala na mayroong dalawang being dito mga kapatid, mayroong dalawang identity, or yung iba, yung plano daw ng Diyos, yun lang yung nagkatawang tao, and then nagkaroon ng nature na God. Yun po yung katuruan ng iba. Yung iba naman, yung plano ng Diyos ay isang persona yon at nagkatawang tao yon, yung plano, hindi mismo yung Diyos. Okay? Yung iba naman mga kapatid, na yung literal na plano ng Diyos, nagkatawang tao at nagkaroon siya ng other identity or separate identity doon sa nagplano. Okay? Kung titingnan natin mga kapatid at kaibigan, ang ganito pong pagpapaliwanag or interpretasyon sa Biblia ay hindi po aakma sa pinaka-context ng Bible. Kasi po mga kapatid, kung titingnan mo, ang plano na ito ay pumapatungkol sa kanyang sarili. Kaya nga, prostonteon. Okay? Hindi po sinabi dito mga kapatid na prosopon, prosprosopon. Gaya ng iniisip ng iba na ito daw ay literal na parabang dalawa na magkaharap mga kapatid. So yan po ang unawa ng iba, na yung Logos ay may sariling identity, okay? Na magkaharap daw sila, na parabang face to face. Kaya nga, kung nung ininterpret nila yung John chapter 14, mga kapatid, nasabi nila doon, magkamukha do yung ama at saka anak. Paano magkamukha? Kasi nga, inisip nila mga kapatid, ito daw ay harapan, parang mukhaan mga kapatid. Hindi po aakma yung ganong interpretasyon mga kapatid, kasi in the Greek, that is not prosopon, prosprosopon, na masabi natin mukhaan, that is prostonteon, na ang planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Balikan natin yung premise natin kanina. Nasabi doon, mayroon lamang nag-iisang Diyos. At yung Diyos ay siyang ating tagapagligtas. At yan ang walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung napanood nyo po ang last video natin mga kapatid, naunawaan natin doon, bago palalangin ang sanglibutan, nandoon na yung tinatawag na plano ng Diyos. Alam actually ng Diyos na magkasala ang tao, that is, ang term natin dyan, foreknowledge. Okay? Bago pa nilalang ng Diyos ang sanlibutan, alam na niya kung anong mangyayari. Alam na niya ang katapusan. Kaya nga, mga kapatid, sinabi niya doon, the lamb was already slain before the foundation of the world. Ang tupa na tumutukoy kay Jesus Christ, namatay na, naipako na. Paano naipako na? Posible naman na nasa isipan ng Diyos, naipako na at tapos hindi pa siya naipanganak. So, in that sense mga kapatid, tumutukoy po yan sa tinatawag na foreknowledge of God. Before the creation, in the beginning was the plan. Nandoon na yung plano. Planong pumapatungkol sa kanyang sarili. Dahil nga alam na ng Diyos na tayo magkasala, siya po ay nagplano mga kapatid. Sabi ng Biblia ay hain at handog mga kapatid ay kanyang hinihanda. Okay? That is referring to Jesus Christ mga kapatid. Okay, naghanda na siya before the foundation of the world. Alam niya kasi na magkasala tayo, kaya naghanda na siya ng plano para sa ating kaligtasan. Na tayo po ay maligtas. Tanong, sino yung ating tagapagligtas? Since sinabi ng Bible na I, even I, the Lord, and beside me there is no Savior, sabi ng Panginoon na nag-iisang Diyos, ako ang iyong tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas. So in order to, para maging maisakatuparan niyang plano mga kapatid, ang Diyos po nagplano siya sa kanya mismong sarili, na siya po ay mahayag sa laman, mga kapatid, maipanganak mga kapatid sa magitan ng ating magkatawang tao mga kapatid sa magitan ni Maria, ng isang babae. Mababasa natin yung Galatians chapter 4 verse 4, na in the fullness of the time God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. O ngayon, siya po ay nagplanong pumapatungkol sa kanyang sarili, na siya po ay mahayag sa laman. Okay? To become our Savior
And that is, mga kapatid, magpi-fit in po yan sa sinasabi ng Bible na yung nag-iisang Diyos, mga kapatid, na siya po ang ating tagapagligtas. Okay? Yung nag-iisang Diyos, mga kapatid, may plano siyang pumapatungkol sa kanyang sarili on the beginning. Okay? Kaya nga, kai ho logos en prostonta yun, planong pumapatungkol sa kanyang sarili na siya po ay mahayag sa laman. Kaya nga, most of the prophecy in the Old Testament refers to the Messiah, to the coming of the Messiah po, mga kapatid, na siya ang Diyos po ay mahayag sa laman. Okay. Ngayon, kung titingnan natin dito, mga kapatid, hindi po sinabi dito na prosopon, prosopon, na gaya ng inisip ng iba na mukhaan na parang dalawang tao o dalawang Diyos na magkaharapan at nag-uusap, tapos yung isa ang nagkatawang tao. Hindi po. Pag intindihin natin yung talata, walang ibang nahayag sa laman, kundi yun mismong Diyos. Okay? Kaya nga sa third clause sinabi doon, mga kapatid, the Word was God. Kung maintindihan natin yung second clause, madali nating maintindihan yung third clause. Kasi sabi ito, mga kapatid, the Word was God. Ibig sabihin, yung pinaplano, ano ba yung pinaplano? Plano nga, pumapatungkol sa kanyang sarili, na siya ay mahayag sa laman. Yun ay Diyos mismo, mga kapatid. Kaya nga, nung naipanganak si Jesus Christ, sabi ng Bible, Matthew chapter 1, and you shall call His name Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang Diyos kasama natin. Kung hindi siya ang Diyos na nahayag sa laman, abay hindi siya pwedeng tawaging Emmanuel. Paano natin nakasama ang Diyos? Kaya nga, nung naipanganak Jesus Christ, dahil siya yung Diyos na nahayag sa laman, okay? Kaya po, mga kapatid, Emmanuel, God with us. Okay? Sa Matthew chapter 1 verse 21 to 22, mga kapatid, sabi doon, and thou shalt call His name Jesus. Bakit tatawagin Jesus, mga kapatid? For He shall save. Ililigtas niya ang kanyang bayan. Sino yung tagapagligtas? Si Jesus Christ. Paano yung sinabi ng Old Testament na ang tagapagligtas ay ang ating nag-iisang Diyos? Beside me, there is no Savior, sabi niya. Kasi nga, si Jesus Christ, siya actually yung nag-iisang Diyos sa lumang tipan, siya ay nahayag sa laman. Okay? Sabi ng Isaiah chapter 52 verse 6, darating ang araw na makilala nila ang aking pangalan, na ako mismo ang magsasabi. Okay? O mababasa natin yan, John chapter 8, mga kapatid, na sabi niya, if you shall die in your sins if you believe not that I am He. So ngayon, medyo mahaba yung conclusion natin, mga kapatid. Ngayon, bakit hindi ito mag-fit in? Dahil ang sinabi, kai ho logos en prostonteon, hindi prosopon, prosopon. Okay, magbigay po tayo ng halimbawa, mga kapatid. Ano ba yung sinasabi ng Bible ng prosopon, prosopon? Dito po tayo, mga kapatid, hallelujah, sa 1 Corinthians. Okay? Babasahin natin, mga kapatid, kung anong sinasabi dito. 1 Corinthians chapter 13 verse 12, nasabi dito, mga kapatid, for we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Okay? Sa Tagalog, sapagkat ngayoy malabo tayong nakakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makita natin sa mukhaan. Okay? Ito ay magkaharapan. Makita natin ng mukhaan. Sa salitang Griego, ang pinagmulan po dito ng sinasabing mukhaan, mga kapatid, ito po ay mula sa salitang Griego na prosopon, prosopon, face to face. Pero hindi po yon ang sinasabi ng John 1:1. Ang sinabi po doon, prostonteon. Okay? So, hindi po aakma, anumang sabihin ng ilang mga nag-interpret ng Biblia, hindi po aakma yung interpretasyon mo na mayroong dalawang identity, or may dalawang being, or may dalawang persona. Hindi po aakma, mga kapatid, kung babasahin po natin ang Biblia. Okay? So, malinaw po. Kaya, sino mang magpipilit niyan, mga kapatid, okay? Talagang ito po ay kontra sa sinasabi mismo ng Biblia. Kasi pagkaintindi nila doon na sinabi natin Panginoon Jesucristo, Filipe, kung nakita mo ako, nakita mo ng Ama. Ang pagkaintindi nila, magkamukha daw yung Ama. Ano bang sinabi ng Colossians chapter 1, mga kapatid? For He is the image of the invisible God. Sinabi ba doon na magkamukha sila? Hindi. Siya yung larawan na hindi nakikita na Diyos. Malinaw, mga kapatid, hindi po magkamukha, kundi siya talaga yung mukha mismo ng Diyos. Okay, malinaw. So ngayon, titingnan natin, mga kapatid, bakit ba nagkaganito yung kanilang mga kapaliwanagan, mga kapatid? Una, dahil bago po sila nagbasa ng Bible, mayroon na pong nakahandang terminology sa kanilang isipan. O halimbawa, inisip ng iba na si Jesus Christ, hindi siya yung nag-iisang Diyos. Kumbaga, ibang Diyos si Jesus. Nung nagbasa sila ng Bible, ng John 1:1, inisip nila agad, the Word was God, the Word was with God.
dalawa nga ito. Kasi nga, mayroon sila tinatawag na man-made doctrine muna mga kapatid, na kanilang iniisip, nakapundar na dyan sa kanilang isipan, bago nila binabasa yung Bible. Na which is, naghahanap sila ng suporta, pero hindi talaga ito susuporta sa kanila mga kapatid. Praise the Lord. Pangalawa, hallelujah, yung maling pagkabasa po ng Bible. Okay, actually may mga ano dito mga kapatid about hermeneutics and homiletics, pero hindi ko na po yung tatalakayin mga kapatid. Anong ginawa ng iba? Nagbasa muna sila ng John chapter 14 na the Word became flesh as Jesus Christ ito. Nung pagbasa nila ng John chapter 1, nang sinabi doon the Word was God, in the beginning was the Word, iniisip nila agad na literal na nandun na Jesus Christ. Okay? So, yun po ang kanilang iniisip mga kapatid. Kaya nung binasa nila nung the Word was with God, si Jesus Christ, kasama ng Diyos. Abay, dalawa nga. Okay, pero paano yan sa pangatlong clause mga kapatid? Hindi na naman nila i-accept yun. So ngayon, yan po ay naging problema mga kapatid sa kung paano nila inuunawa yung Biblia. Pangatlo mga kapatid, yung tinatawag na definition of terms. Ito yung tinatalakay ko, yung patungkol sa rema at saka logos, na iba po kasi yung pagkaintindi nila sa tinatawag dyan na salita or word, na hindi nila inalam ano ba talaga ang pinag-usapan dyan. Okay? So nagkaroon ng tinatawag na ibang definition of terms. Mayroon silang ibang definition doon sa terminolohiyang kanilang ginawa. Halimbawa, sinabi mong Trinity, wala naman sa Bible. Okay? Nagkaroon agad sila ng tinatawag na definition doon na ito yon. Okay? Pero hindi mabasa sa Bible mga kapatid. Okay? Ngayon, pangatlo or pang-apat mga kapatid, yung iba naman, ito yung tinatawag na deceive lang sila sa false teaching. Halimbawa, may mga nagtuturo sa kanila ng ganon, dahil nga hindi masyadong inaral yung Bible, and then nagkaroon na ng doktrinang ganon, man-made doctrine mga kapatid, in-interpret yung Bible, base doon sa kanilang doktrina mga kapatid, and then nung naghayag po sila sa iba, mayroon po silang mga nadayang tao, at din yung nadayang tao mga kapatid ay hindi rin po nila alam na sila mismo ay nadaya. Na ngayon mga kapatid, kung hindi ka talaga magsaliksik kung ano yung sinasabi ng Biblia, posible talaga na maging ganun po mga kapatid. Okay? Sabi nga ng Bible, ang bulag na mag-akay sa bulag ay pareho silang mahuhulog mga kapatid. Pero hindi nga nila alam na ganun. Okay? Pangatlo mga kapatid, praise the Lord, ito po yung tinatawag na pride. Ito po ay kadalasang problema talaga dahil sa iba na mayroon ng sariling kapaliwanagan, at especially doon sa mga teachers na mga kapatid na nagtuturo na rin patungkol sa Bible, ay kahit sabihin natin hindi na nila kayang depensahan yung kanilang aral or turo, kahit may malaman man silang mali doon sa kanilang katuruan, talagang i-defend nila yun mga kapatid dahil siguro yung iba nahihiya ng nahihiya ng i-accept kung ano yung katotohanan. So nanatili na lang sa pride mga kapatid. Okay? So next mga kapatid, sa episode, sa part 2 natin mga kapatid, pinag-usapan natin doon yung rema at saka logos. Okay, ngayon, maraming nagtatanong, Brother BJ, ano ba yung rema at saka logos? Yung logos ba pwedeng maging rema, or yung rema pwede ba maging logos? Okay? Kasi since nung i-translate ito sa salitang English mga kapatid, yung rema nung i-translate sa English, word po ang nakasulat. Yung logos naman nung i-translate sa English, word pa rin. Ngayon, ano bang pagkakaiba nitong rema at saka logos na I think napag-usapan natin yan mga kapatid sa part 2 natin. Pero babanggitin natin ulit dito dahil ang tinalakay lang natin doon yung pagkakaiba. Hindi natin tinalakay dito yung pagkapareho. Ngayon tatalakayin natin mga kapatid, ano ba yung pagkapareho? Okay? Babalikan ko lang. Ang rema, ito yung tinatawag na utterance. Okay? Maraming halimbawa yan sa Bible na binanggit natin sa part 2 natin mga kapatid. Pag sinabi nating literal na salita, that is rema. Okay? Revelation from God, na may pumasok sa'yo habang nagbabasa ka ng Bible, may mensahe ang Panginoon sa'yo, personal, that is also called rema. Okay? Sabi ko nga, a written word can be considered as rema, pero ito rin po ay logos mga kapatid. Okay, ngayon, ano ang rema? Literal na utterance, command, or saying, that is rema mga kapatid. Ano ba ang logos? Ang logos, ito po yung ibig sabihin, the plan and mind, reasoning, cause mga kapatid. So that is logos. Ngayon, paano ba nagkaroon ng rema or logos? Paano ba ito nagkapareho? Kung babasahin natin mga kapatid, Matthew chapter 26 verse 75, sabi doon mga kapatid, naalala ni Pedro yung salitang sinasabi ni Jesus. Okay? Kung basahin nga natin mga kapatid. Matthew chapter 26 verse 75, pwede nyo pong sundan mga kapatid, and pwede nyo rin po basahin kung may mga Greek Bible po kayo. Sabi dito, and Peter remembered the word of Jesus. Yung word dyan, that is rema, from the original text mga kapatid ng Biblia, ng Greek Bible. Okay?
And Peter remembered the word of Jesus which said unto him before the cock crosses. So binanggit dito mga kapatid yung word. Okay? That is rema. Pero that is also considered mga kapatid as logos. Bakit? Dahil ito ay paalala. Ito ay sinabi na ni Jesus bago pa mangyari ang mga bagay. Okay? Kumbaga ito ay sinabi niya kay Pedro. So makonsidered siya as logos mga kapatid because doon papasok yung meaning ng logos na the plan and mind. So before pa nangyayari ang mga bagay na yon, sinabi na. Okay? Nung pagkasabi, rema yon. Pero behind that context mga kapatid ng pagkasabi, mayroong plan and mind na ito ay mangyayari. So in that sense, pwede po siya maging logos. Brother BJ, may halimbawa ba sa Bible? Yes, meron po. Kung babasahin din po natin mga kapatid, sa Luke chapter 22 verse 61, parihong praise actually mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, and the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord. Ngayon, binanggit pa rin dito, same context, parihong pagkasabi mga kapatid, na yung isa Matthew, yung isa Luke, pero dito sa book of Luke, from the Greek word logos. Okay? Pareho ba? Yes, pareho. Pwedeng rema, pwedeng logos mga kapatid dahil sinabi ito literal and then kasama po dito actually yung plano. Kasi before pa yun nangyari, sinabi na mga kapatid. Okay? I hope naintindihan. Magbigay tayo ng another example. Okay? Nung nilikha po ang sanglibutan, mababasa natin yan Genesis chapter 1 verse 1 to 25 mga kapatid. Palaging binabanggit doon, and God said, at sinabi ng Panginoon, magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng halaman, magkakaroon ng hayop, magkakaroon ng ilaw sa himpapawid o gano'n. So magkaroon ng araw. So doon mga kapatid, binabanggit niya rema, that is rema. Kaya po kung basahin po natin ang Hebrews chapter 11, ganito po ang pagkasabi. Sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung babalikan natin yan sa salitang Griego po mga kapatid, sa original context ng Bible, yan po ay rema. Okay? Again, sa mga mayroon pong Greek Bible, pwede nyo po akong sundan para makita nyo po kung ano yung sinasabi natin dito. So, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Ano yung Word of God dyan? Yan po ay literal. Kung paano ba nalikha ang mundo? Kasi sabi ng Panginoon, magkakaroon. That is rema mga kapatid. And God said, literal po yan mga kapatid. Ngayon, kung titingnan po natin, ito ba ay makonsidered as logos? Yes, because ang creation ay ito'y plano ng Diyos. Actually mga kapatid, hindi po ito tsamba na nandoon lang. Plano po ito ng Diyos. Sinadya po talaga ito ng Diyos mga kapatid. Okay? Kaya kung basahin natin ang 2 Peter chapter 3, mga kapatid, ganito po. Di ba kanina, Hebrews chapter 11 verse 3, rema yon? Ngayon, 2 Peter chapter 3, sabi dito mga kapatid, for this they willingly are ignorant of that by the word of God, the heavens were of old, and the things standing out of the water and in the water. So dito, kung babasahin natin dito mga kapatid, mayroong nakalagay word of God. Yung word dyan, hindi rema, kundi yan po ay logos. Bakit logos? Kasi nga, ang creation is a plan of God. Pinlano po ito ng Panginoon po mga kapatid. Hindi po ito coincidence, hindi po ito tsamba lang na nagkaroon ng langit, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng earth. Hindi po ito tsamba lang mga kapatid. Based po ito sa plano ng Diyos. Okay? Kasama tayo lahat doon mga kapatid. Paglikha ng mga hayop, paglikha ng tao mga kapatid, kasama po yun sa plano ng Diyos. Kaya nga nagplano na siya ng paano tayo maligtas kasi alam na rin niya na tayo magkasala. Okay? Ngayon, sa verse 7, sabi niya, but the heavens and the earth which are now by the same word, sabi niya, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa mamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy. Okay? So, may plano na rin, nakatadhana na rin mga kapatid. Masabi na, ewan ko kung tama yung term ko, nakadestiny na rin na itong lupa na kinatatayuan natin mga kapatid, ito ay nakatalaga na sa apoy. Okay? So, sabi dito mga kapatid, reserve. Okay? Reserve unto fire. Pag sabi mong reserve, nakaplano na yan mga kapatid. So, in this case mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid, ang word po dyan, kung titingnan mo sa original na salin, or original na pagkasulat po ng Bible sa Greek, that is not rema, but logos. Bakit? Ang meaning ng logos, the plan and mind of God. Okay? So, I think malinaw na po, mga kapatid, kung ano yung pagkapareho at ano yung pagkaiba ng tinatawag na logos. Okay? So, etong John 1:1, madali nating maunawaan mga kapatid, na
itong Logos ay plano ng Diyos. Okay? Yung Diyos na tinatawag natin na Ama, na siya yung ating maging tagapagligtas din mga kapatid. Yun ang plano niya, na siya yung maging tagapagligtas natin. Plano niya na pumapatungkol sa kanyang sarili, na siya po ay mahayag sa laman. Kaya this God planned for Himself na siya po ay magmanifest sa flesh mga kapatid to become our Savior. Okay? Katuparan po yan doon po sa hula ng Isaiah chapter 43 verse 11 na siya po ay paparito sa atin bilang ating tagapagligtas at maliban sa Kanya, wala na pong ibang tagapagligtas. Kung si Jesus ay hindi siya yung nag-iisang Diyos, lalabas mga kapatid, mayroon kang dalawang tagapagligtas or higit pa. So mga kapatid, sa Bible, mayroon lamang isang Diyos, mayroong isang tagapagligtas. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo base po sa binasa na natin kanina mga kapatid. Okay? So in that sense mga kapatid, yung Diyos mismo, mayroon siyang planong pumatungkol sa kanyang sarili, diba siya ay mahayag sa laman. Ngayon, doon sa third clause, sabi doon, the Word was God. So ibig sabihin, yung pinaplano, referring to Himself mga kapatid, was God. Siya yung Diyos. Ngayon, sa verse 14, yung pinaplano na yon na ang Diyos mahayag sa laman, nag-came into existence. Kaya sabi doon mga kapatid, and the Logos became flesh. Okay? So ano ba ang right terminology? So, kung babasahin natin ang Bible, is the Word became flesh. So, pag sinabi ng Bible na the Word became flesh, hindi po ito ibig sabihin na yung literal na plano lang ng Diyos ang nagkatawang tao. Yun kasi ang unawa ng iba. Kasi kung yan ang pagkaintindi mo, sa verse 14, abay hindi mo pala naintindihan ang verse 1. Kaya nga ito ang sabi ko mga kapatid, bago ka magbasa ng verse 14, magbasa ka muna ng verse 1. Kasi yan nga po yung una eh. Bakit ka kung magbabasa ng Bible, magbasa ka sa una sa 14 and then verse 1? Bali po yun. Unawain mo muna ang verse 1 and then bago ka sa verse 14. John 1:1 muna bago John 1:14. So kung maintindihan mo ang John 1:1 na yung plano pala yun ay pumapatungkol sa kanyang sarili at yung pinaplano na pumapatungkol sa kanyang sarili na siya mismo pala ay Diyos, okay? Hindi yung literal na logos mga kapatid. Maunawaan mo ngayon yung John 1:14. Na yung John 1:14 pala, yung nagkatawang tao, hindi yung literal na plano na iba sa Diyos, kundi yung Diyos mismo, siya yung nagkatawang tao mga kapatid. Kaya nga sinabi na doon eh, the Word was God and the Word became flesh. So yung Diyos mga kapatid, yung planong pumapatungkol sa kanyang sarili na Diyos, siya po ay nahayag sa laman, nagkatawang tao po mga kapatid. Ngayon, mayroon pong mga against sa praise na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kasi nga sabi nila, hindi mo mababasa sa Bible na ang Diyos nagkatawang tao. Yes, tama. Ano bang mababasa? Ang salita ay nagkatawang tao. Okay, to make it clear, okay, ang pinaka-accurate na terminology na dapat gamitin talaga, the Word became flesh. Based on verbatim mga kapatid, ibig sabihin, nakasulat. Ngayon, based sa diwa or unawa, paano ba natin ito unawain? Yun bang literal na word ang nagkatawang tao? Hindi po. Ang Diyos ang nagkatawang tao. Okay, wala akong problema sa pinaka-accurate na paggamit ng terminology. Tama rin naman. Kung gagamitin natin ang pinaka-accurate, yes, the Word became flesh. But you must understand, sino yung nagkatawang tao? Yung bang literal na word o yung planong pumapatungkol sa kanyang sarili or ang Diyos mismo? Diba? Yung Diyos mismo ang nagkatawang tao mga kapatid. Kaya nga, siya yung naging Savior natin eh. Kaya nga, Jesus eh. Because He is our Savior. And there is only one Savior and one God. Kaya nga, Emmanuel eh. God with us. Okay? Ngayon, comment ko doon sa mga against, doon sa praise na ang Diyos ay nagkatawang tao, malamang at sa malamang, ang mga against dito mga kapatid, hindi nila naunawaan yung context ng John 1:1 po mga kapatid. So, yan lang po mga kapatid. Ngayon, para sa akin, kung gagamit tayo ng terminology, it's better na yung nakasulat, the Word became flesh. Pero hindi ibig sabihin, sasalungat tayo sa word na ang Diyos ay nagkatawang tao. Bakit? Kasi nga, yun ang pinakahulugan doon sa talata, mga kapatid, na ang Diyos po ay nagkatawang tao. Ngayon, pinagsabong kasi nila yung 1 Timothy 3:16, na sinabi doon ng 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nahayag sa laman. Yung John 1:14 po mga kapatid na sinabing the Word became flesh, ang salita ay nagkatawang tao, ang berbo ay nagkatawang tao, at yung 1 Timothy 3:16 na ang Diyos ay nahayag sa laman, hindi po ito kontra mga kapatid. Okay?
pag binasa mo ang 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nahayag sa laman. Paano ba nahayag ang Diyos sa laman? Ang explanation niya, yung John 1:14, John 1:1, John 1:14. Okay? Na ang Diyos ay ang Logos ay nag-came into existence. Mayroong plano sa pamamagitan ng isang babae, mga kapatid, Galatians chapter 4 verse 4. Okay? So, kontra ba ang John 1:14 at saka 1 Timothy 3:16? Hindi po, mga kapatid. So, ngayon, ano bang pinaka-accurate na gagamitin? The Word became flesh. God manifested in the flesh. Yan po ang pinaka-accurate na terminology na gagamitin, mga kapatid, dahil yan po ay nakasulat mismo. Pero, pwede rin natin gamitin, mga kapatid, sinabi ko lang na pinaka-accurate, pero it doesn't mean na hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao, dahil yan po ang pinaka-essence ng John 1:1 na ang Diyos ay mahayag sa laman. Paano ba siya nahayag sa laman? Siya po ay nagkatawang tao. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na ang Diyos ay nawala ng kanyang pagka-Diyos, ay naging tao na siya. Hindi po. Okay? Kundi siya po ay nahayag sa laman, siya po ay nagkatawang tao. Nawala ba ang kanyang pagka-Diyos? Hindi po. Nandoon pa rin, mga kapatid at kaibigan. Okay? So sa usapin po na ang Diyos ay naging tao naman, sa terminology na ito, marami pong disagree dito, mayroon pong agree. Okay, naunawaan ko ang mga taong nagsasabi nito, mga kapatid. Kasi yung isa na hindi siya agree sa word na ang Diyos ang naging tao, kasi nga sa kanyang isipan, pag sinabi mo kasing ang Diyos ay naging tao, sa kanyang isipan, nawala na yung pagka-Diyos, kundi napalitan na ng tao. So in that sense, hindi mo naman pwede talagang masisi sa kanya kasi yun nga ang kanyang unawa. So wala akong problema dun, mga kapatid, dahil salungat siya sa terminology ang Diyos ay naging tao. Unang-una, wala naman talagang basihan, wala naman talaga nating mababasa na word for word, kaya hindi rin po natin pwedeng ipilit. Okay? So ngayon, sa kanyang unawa kasi pag sinabi mo ang Diyos naging tao, na wala na ang kanyang pagka-Diyos, or ang Diyos, di ba, God is a spirit, wala nang Diyos na espiritu, kundi napalitan na ng tao, as in pure tao na, hindi na siya Diyos. Yun kasi ang pagkaunawa niya sa word na naging tao, which is may tama din naman siya doon, mga kapatid. Okay? Doon naman sa gumagamit na ang Diyos ay naging tao, although walang nakasulat sa Bible, pero actually kung titingnan mo ang kanyang unawa, kung iintindihin mo siya, mga kapatid, ang kanyang ibig sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao. Same lang yun sa kanya. So in that sense, walang problema naman tayo doon, mga kapatid. So again, tinitingnan po natin dito hindi lamang yung nasusulat, kundi kung paano po yung unawa. Okay? Yung context, mahalaga po yun, mga kapatid at kaibigan. So I think that's all for today, and thank you for watching, mga kapatid, for our video. Sa conclusion, mahaba-haba ito, mga kapatid, dahil dito natin in-explain yung tatlong part natin, mga kapatid, or episode from part 1, part 2, and part 3 sa usaping John 1:1, or particularly on the topic about Logos po, mga kapatid. So sa next video natin, mga kapatid, so I am very excited sa next video natin na topic natin. Pag-uusapan natin dyan yung about Genesis 1:26. Marami po talagang nag-request nito from 2022 pa, mga kapatid, 2021, I think 2021. Marami nang nag-request sa topic na ito, and aabangan nyo po, mga kapatid, for our next video. Yan po ang ating pag-uusapan. Okay? Tungkol po sa Genesis 1:26. Paano ito ininterpret ng mga iba? Paano nila nilinlang yung tao? Paano nila dinadaya yung mga tao sa mga kanilang sariling interpretasyon? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, mga kapatid? So yan po, aabangan nyo for our next video. So ngayon, I think we are on episode 62. So the next video natin, episode 63 po, mga kapatid, pag-uusapan natin yung sinabi doon sa Genesis 1:26, let us make man in our image. Okay? Bakit our? Meron ba siyang kasama? Okay, yan po ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Pero bibigyan ko na kayo ng sagot. Ang sagot po natin dyan, meron at wala. So yan po ang ating pag-uusapan for our next video, and see you in the next video po, mga kapatid. God bless us all.